Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang talakayan dito sa Daga Story. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay meron tayong sasagutin na isang video po ni SLTV mga kapatid. At para matulungan ako sa pagsagot sa kanyang video, makasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang araw po. Salamat po sa Diyos sa panibagong episode na ito. Ayan. Ayan, maraming salamat kapatid na Gabriel. Pero bago na natin simulan ay magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na, Brother Gabriel. Very exciting ang ating episode ngayon. Sasagutin natin, kapatid na Gabriel, ang video ni SLTV. Yung siguro recent video ito ni SLTV tungkol sa, ayan no, ang totoong tatak ng halimaw. Ayan, nakikita niyo, Brother Gabriel. Pinagpulitan. Ayan, Brother Gabriel, at ano ang nasa likod ng krus? Ayan, nakikita niyo po mga kapatid, ang krus daw ng Iglesia Katolika ang siyang totoong tatak daw ng halimaw ayon kay SLTV. At syempre, ginagamit pa rin niya ang video ni Eli Soriano, di ba? Oo, Okay. oo, so hindi na natin yan hindi na natin yan pinagtatakahan dahil alam naman natin, kapatid na Gabriel, idol niya si Soriano. Pero ano ba, Brother Gabriel, ang kanyang ito yung masaklap, ano ba yung kanyang iglesia? Ano ba siya? Member ba siya ng MCGI, Brother Gabriel? Hindi. Ayan, hindi, di ba? At nabukunan natin nung nakaraan yan, mga kababayan. O ito, panoorin natin ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Ako po ay member ng Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Hindi po ako kagrupo ng MCGI. Ito lamang pong mga Iglesia Katolika ang nagpupumilit na ako'y miyembro ng MCGI. Ayan. So, siya pala, Brother Gabriel, base nga sa ating mga natuklasan, sa huling parte ng taon ay nalaman natin na siya pala ay member ng Church of the Living God Pinocok Chapter, kapatid na Gabriel. Oo. Tama. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, sasagutin natin
yung video niya na sabi niya, yung tatak daw ng halimaw, yung totoong tatak daw ay ang krus ng Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. At yung kanyang binatayan para sa video na ito ay yung Apokalipsis 13:18. Basahin nga natin yun, kapatid na Gabriel. Ito po. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Ayan. So dito, kapatid na Gabriel, may binabanggit na 666 na siyang bilang ng isang tao, kapatid na Gabriel, na yun ay bilang ng hayop. At Brother Gabriel, ayon daw kay SLTV, yan daw ay ang krus ng Iglesia Katolika na tinatatak daw sa noo. Brother Gabriel, ito ito, panoorin natin ang kanyang pahayag. Alam nyo, ang isa sa ating nakikita dito mga kaibigan, ang nakikita ko rito, ang isang grupo na sumasampalataya na mayroon pong sign, isa lang naman ang ating nakikita mga kaibigan, ang Iglesia Katolika. Makinig ka, kapatid na Kabornok, kayong mga taga punto por punto. Ayan so makinig daw tayo, Brother Gabriel, kay SLTV. O Brother Gabriel, ikaw daw makinig ka daw. Diba? Sure. Sige, tuloy natin ang kanyang pahayag. Yung mga sign na ginagawa ng Iglesia Katolika, mga kaibigan, ay pinagmamalaki nila na yung tanda daw ng Kristyanismo ay sign of the cross. Alam nyo, nagdududa ako dito sa cross na ipinapangaral ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, sapagkat yung cross po, kung maatin pong aalamin sa kasaysayan, mga kaibigan, itong cross na pinagpakuan sa ating Panginoong Hesukristo, ito po'y gamit po ng mga demonyong Romano, na kung saan dito po nila pinahirapan ang Panginoong Hesukristo. Hindi po yun yung krus na buhat-buhat ng Panginoong Hesukristo, kundi ang buhat po ng Kristo na krus ay yung aral, turo, mga kaibigan. Ayan, narinig mo ba ang sabi niya? Yung buhat daw ni Kristo na krus ay aral. Diba? Yun ang sabi niya. Oo. Sige, tuloy na nga natin. Pero yung ipinabuhat ng mga demonyong Romano sa ating Panginoong Hesukristo para pahirapan, ay sa demonyo po yon, krus ng demonyo. Na ito naman yung tinatangkilik ng mga nagsasabing ang krus daw, yung literal na krus, sign of Christianity daw, mga kaibigan. Alam nyo, nagdududa ako sa aral na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan, so nagdududa daw siya, Brother Gabriel, sa aral na ang krus ay siyang tanda ng Kristyanismo, kapatid na Gabriel. Reaction mo muna doon. Sinungaling yung Kabornok, di yan nagdududa. Hindi talaga siya naniniwala. Ayun, Hindi siya di ba? naniniwala. Iba kasi yung nagdududa ka kaysa sa hindi ka talaga naniniwala, di ba? Oo. Eto, bigyan ko ng sample tong si SLTV kasi hindi naman yan MCGI Hindi siya MCGI. Halimbawa ganito, sabi ni Daniel Rason, debating walang kibuan. Ayan, sabi ni Daniel Rason. Ngayon, dun sa loob ng MCGI, may isang miyembro na nagduda, Kabornok. Paano siya nagduda? Kasi ang debate na turo ni Soriano na natutunan ng isang MCGI, dapat yung talagang humaharap, nakikipagtalastasan. Kaya gumagamit ng talata si Soriano noon Si San Pablo nakikipagtalastasan sa mga Greko-Hudyo. Si Jesus nakipagtalastasan kay Satanas. May kibuang nagaganap. Ngayon si Daniel Rason nangaral, dapat daw yung debate, debating walang kibuan. Gumamit pa si Daniel Rason ng video ni Soriano. Sabi niya, that is my point. Sabi ni Soriano. Kapatid na Eli, hindi po ba kasama diyan yung kahit hindi ka kumibo, kung paanong pwede kang mangaral ng hindi ka kumikibo, pwede ka din pong makipagdebate ng hindi ka kumikibo. Exactly, that is my point. So isang member ng MCGI magdududa doon. Kabornok. Hindi naman ganito sinabi ni Soriano nung araw. Yon ang pagdududa.
Kasi meron siyang natutunan, Kaburnok, and then biglang binago ni Daniel Rason. Ngayon, iba ang kaso ni SLTV, Kaburnok. Kasi sabi niya, duda daw siya. Kasi sabi daw sa kasaysayan, ganito, sabi daw, hindi naman siya nagdududa, Kaburnok eh. Hindi talaga siya naniniwala. Yun ang totoo doon, Kaburnok. Hindi niya yung paniniwalaan. Kasi unang-una, panati ko siya ni Soriano. Kahit na hindi niya sinunod yung aral ni Soriano na dapat makisanib sa mabuti. O dapat expected ko member siya ng MCGI. And yet, Kaburnok, siya pala ay member ng Pinokok chapter. Pangalawa, kung susundin natin yung history pala, sabi niya, nagbanggit siya ng history. Akala ko ba, Kaburnok, hindi siya naniniwala sa history na gawa ng tao. Maraming nagsasabi na kailangan ang patutuo ng history, sa history ka magbatay. Sabi nga pa nga ng OHC, mga kaibigan, o yung mga Ophirian, no? Alamin mo ang history at ang history ang magpapalaya sa iyo, sabi nila. Mga kapatid at mga kababayan, yung history po ay tao po ang gumawa, pero mas naniniwala ako sa banal na kasulatan kaysa sa sinabi ng tao, mga kapatid. Bakit niya pine-present yung history daw? History daw na supposedly dapat paniwalaan nung kanyang mga manonood. Dapat pala Biblia lang. Diba? So, nagiging double standard siya dyan, Kaburnok. Double standard siya dyan. Yun yung mga napapansin kong foul or mali, no? Error dyan kagad sa kanyang presentation. So, para sa akin, yung foundation ng kanyang pine-present na giba na kagad. Kasi madaming double standard na lalabas dyan eh. Yun lang muna yung gusto kong i-share ngayon, Kaburnok, ano? Yun lang muna. Aba, ibig sabihin marami ka palang isi-share, ha? Oo. Oo. Oh, 'di ba? So itong si Esel talaga, tuso talaga ito, kapatid na Yun nga Gabriel. eh. Yun nga eh. Brother Gabriel, tandaan natin, halimbawa, granting tama siya, ano na yung krus, dating ginagawa yan, ginagamit yan para doon patayin yung mga kriminal. Ibig bang sabihin nun, hindi na rin pwedeng gamitin ang krus para sa kabutihan, kapatid na Gabriel? Parang mali Yun naman nga eh. ata yan. Mali Yes, nga yes. yan eh. Oo, basahin nga natin ang 2:16 ng Efeso, kapatid na Gabriel. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. O yan, Kaburnok. Oo, klarong-klaro sa pamamagitan ng krus, kapatid na Gabriel, pinagkasundo yung dalawa. Yung dalawa na yon, syempre, yung kanyang inamin na rin na mali siya doon, yung Hudyo at Hentil. So malaki yung Yun. tulong ng krus, Brother Gabriel, sa ating pananampalataya, Brother Gabriel. Diba ganun yun? Opo. Yes, Kaburnok. Madaya kasi si Esel eh. Aral pa lang di ba sabi niya aral naman daw? Bakit di niya present yung aral ng Iglesia Katolika patungkol sa krus? Diba? Bakit hindi niya sinabi na yung krus natin sa Katoliko, hindi naman yung kung saan siya pinatay eh. Hindi naman yung ganun lang, Kaburnok eh. Ang punto ng Iglesia Katolika dyan, naging simbolismo ng kaligtasan yung krus, Kaburnok. Kasi kung hindi naipako sa krus si Kristo, hindi siya namatay para sa atin, anong redemption ang matatanggap natin, Kaburnok? At ito pa, dahil nga sa napako sa krus si Kristo, ayan na nga po, napakalinaw sa Efeso 2:6, sa pamamagitan ng krus. Anong krus? Ito yung namatay siya sa krus, Kaburnok, di ba? Hindi yung krus per se na pinag-aanuhan ng mga demonyo daw na na Romano. Wala tayong pakialam doon. Hindi yun yung punto ng Iglesia Katolika. Yan nga ang mahirap kay kay SLTV eh. Kasi ayaw niyang i-present yung aral natin paano natin siya hindi naman natin siya masisisi doon, Kaburnok. Umami naman siyang mangmang siya, Kaburnok eh. So, okay lang. Hindi tayo ma-offend diyan. Ayan, di ba? Talagang mali na yan, Brother Gabriel. Ngayon, patutunayan daw niya, kapatid na Gabriel, na yung krus daw, yung tinutukoy na dito po yung Apokalipsis 13:18. So, i-flash nga natin ulit sa screen, kapatid na Gabriel.
Ayan, so dito kapatid na Gabriel, yung ano daw, yung tinutukoy na tanda ng Antikristo, krus daw yun kapatid na Gabriel ayon sa kanya. Oh, di ba? Oh, may Oo, punto tayo, ah. oo, tingnan natin kung totoo ba ang kanyang sinasabi. O sige, panoorin natin ang video, Brother Gabriel. Okay po. Bakit po? Tignan natin, sabi dito sa verse 18 ng Revelation, kailangan daw dito ang karunungan. So, bilangin daw ang bilang ng pangalan ng hayop. Dahil yung pangalan ng hayop ay may tanda. So, ano po yung tanda ng hayop, mga kaibigan? Ang nilalagay po sa noo ng mga tao ay plus o krus. No? Di ba yung noo nilalagyan ng krus o plus, mga kaibigan. Ano? So, ganito gawin natin mga kaibigan. Bilangin daw para makita natin ano nga ba ang nasa likod itong krus, mga kaibigan. Yung salitang krus, word na krus, bilangin natin, tignan natin mga kaibigan. Ang pangalan ng hayop, sabi dito ay 666. So ang gawin natin, dahil po ang nilalagay po sa noo ng mga tao ay cross o plus, na ito po ay isinasign pa mga kaibigan sa pamamagitan ng ganito, sign of the cross, ay bilangin daw. So, computein natin. Dahil yan po ang sinabi dito sa talata. So, ganito ang gawin natin. 6 plus 6 mga kaibigan ay 12 plus 6 equals 18. So, ang lumabas na computation ay 18. Ganito ang gawin natin. Yung 18, gawin natin, i-plus din natin mga kaibigan. So, 1 plus 8 equals 9. So, lumabas, yung 9 po mga kaibigan, ito yung gawin nating key number. Na kung saan, para makita natin itong salitang cross, kung ano po yung computation. So, ganito ang gawin natin. Isusulat natin ang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, ayan po mga kaibigan yung alphabet na ating isinulat, mga kaibigan. So, ang gawin natin, dahil po ang computation ng pangalan ng hayop na 666, mga kaibigan, ay 9 po ang naging resulta. So, ang gawin natin, gawin nating key number yung 9, no? So, yung 9 ilagay natin doon po sa letter A. So, dahil yun po yung 9 ang key number, ang gawin natin ay 9 plus 9 equals 18. So, itapat natin doon po sa letter B yung 18. So, plus 9, 27. Plus 9, 36. Plus 9, 45. Ilagay natin sa letter E. So, yan po ang naging kaganapan ng lahat mga kaibigan, yung letter na ginawa natin ay itinapat natin yung mga numero mga kaibigan. So, ang gawin natin yung cross na word mga kaibigan ay lagyan natin ng mga numero ayon po sa ginawa nating alphabet mga kaibigan. So, yung letter C ay tumapat doon po sa 27. Yan. So, yung letter R tumapat po doon sa 162. So, yung letter O ay tumapat po doon sa 135. Sa letter S, 171. So, dalawa yung 171. So, gawin natin, dahil po yung sign ng pangalan ng hayop o yung aral ng hayop mga kaibigan ay cross o plus, yan kasi ang nilalagay sa noo mga kaibigan. So, i-plus natin. 7 plus 162 plus 135 cross o plus 171 cross o plus 171. So, ang total yung cross mga kaibigan ay 666. So, yan po ang ating nakita, no? So, tama mga kaibigan. Ayan, so yan po ang pahayag ni SLTV. Isa-summarize na natin, Parang na mind blown ka ba doon, Brother Gabriel? Hindi.
Hindi pala? Sige, Okay, explain natin ulit, ganito yung ginawa niya. Pakita ko lang sa screen, ano? Okay, una, sabi niya, 'di ba sa Pinag-plus niya yung 666, 666 eh. in-add niya 'yon, yung 666 naging 18. Kasi 6 plus 6, 12 plus 6, 18. Yung Ah, digits ng 18, in-add niya rin. 1 plus 8 daw, 9. Ayun. 9. Oo. So, 9. Yung 9, Brother Gabriel, ayon sa kanya, yan daw yung key number. Ewan ko bakit mga key number to. Okay, tapos Brother Gabriel, every letter sa alphabet, nag-assign siya ng Ng multiples of value. 9. Oo, ng Oo, value. multiples Multiples of 9. Oh. Mm. Oo, ayan, nakikita nyo. So, yung A, katumbas niya, 9. Yung B, 18. Yung C, So, in the software. 27. Oo, yung masaklap lang, yung letter Z, mali. Hindi yan 162, mali yan SLTV, di ba? Hindi mo nire-review yung slides mo. Nga naman. Oo, 225, tapos plus 9, 162. Ang sagwat mo naman. Oo Wala nga. ka talaga. Mangmang ka talaga, ano? Ikaw naman ang sabi, mangmang ka naman talaga. O, di ba? I'm sorry mga kaibigan, pero nagsasabi lang po ako ng katotohanan. Ako po ay isang mangmang na tao. Halatang inosente at wala talagang alam, ano? Sige. Kaya hindi mo na dapat sabihin yan, kabornok. Ha? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Yun So, nga kaburnok eh. dyan pa lang, 153, 162, 180, 189, 198. Yung 207, 260. Di ba? Oo, 225. And then, plus 9, hindi 225 yun. 234 yun, Brother Gabriel, hindi 162. Mali. Nga eh, no? Mali yan, mali. Ngayon, sige, okay lang. Pagbigyan natin. Sige, pagbigyan naman natin si Mr. SL. Ngayon, kapatid na Gabriel. After nun, so, ito na yung cross. Ayan. So, yung C ay base dito, 27. Yung R ay 162. Yung O, 135. Yung S, 171. Yung S, 171 din. Pagkatapos, kung i-add mo yun, ang lalabas ay 666. Kaya yung cross daw, as a conclusion, kapatid na Gabriel, ano ba ang 666 daw. Oo, ano ba yung conclusion ni SLTV na grabe, ang tindi pa ng kanyang sinabi. Panoorin natin. Kasi yung krus na ginamit sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay ginamit ng mga demonyong Romano. Malinaw naman yung computation natin mga kaibigan. Kayong mga taga punto por punto. Nako mga kaibigan, mga babayan, kung ako sa inyo, wag na po kayong magpatatak ng krus sa inyong mga noo, mga kaibigan. Tatak pala yan ng halimaw. Yan po pala ang tatak ng halimaw, mga kaibigan. Ayan. So, yan ang kanyang conclusion. Diba? So, dahil daw yung cross, katumbas daw ay 666, automatic yung cross daw, wag na nating itatak sa noo. Yan ang panyaya ni SLTV. At Brother Gabriel, sabi niya, ulitin ko lang kasi meron siyang pahayag na medyo disturbing sa akin. Kasi yung cross na ginamit sa ating Panginoong Jesucristo, ito po ay ginamit ng mga demonyong Romano. Malinaw naman yung computation natin mga kaibigan. Kayong mga taga punto por punto. Malinaw naman yung computation natin mga kaibigan. Kayong mga taga punto por punto. Ayan malinaw daw yung computation niya mga kaibigan. Paano naging malinaw kapatid na Gabriel? Yung letter Z nga, mali yung kanyang computation. Malinaw ba yun? Ayan pakita lang natin. Yun nga kabuti. Yung letter Z, 234. Mali itong Z niya, 162. Malinaw ba yan, Brother Gabriel? Mali yan. Oo. Oo, mali. At saka, isa pa, Brother Gabriel, yung paraan niya, hindi mo naman mababasa sa Biblia na may yung number 9, yung key number. Wala namang ganun, di ba? Yun nga kaburnok eh. Diba sabi niya, Bible alone lang. Saan niya kinuha yun? Diba? Saan niya kinuha yun? Kahit yung principle ni Soriano, hindi pwede din dyan, kaburnok eh. Bakit po? Kasi, di ba ang turo ni Soriano, bilangin daw, kaburnok, yung bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. Kaburnok, isang tao.
Kaya nga dun sa may paksa natin na in-expose natin si Soriano, ano sabi ni Soriano daw? Yun daw yung ano yung kumbaga leader ng isang relihiyon. Kaya nga nung kinompute niya yung 666, hindi kagaya nung kay SLTV, swak na swak parang basket. Sino yung 666 na isang tao, Kaburno? Di yung Santo Papa. Tapos, tao na rin pala kay SLTV yung cross. O anong susundin nating computation? Computation ni Soriano o computation ni SLTV na nag-idol kay Soriano? Pinakinggan natin siya kanina. Malinaw na sinabi niya tatak daw ng hayop. Paano tatak ng hayop? Ang sinasabi dito sa talata, Kaburnok, bilang ng hayop. Hindi tatak, bilang ng hayop. At yung hayop na yon tao. Lalabas pala yung krus tao. Sabi niya pinagpakuan daw ng pinagpakuan daw ng demonyong Romano. Yung pinako pala si Kristo sa tao. Yun ang lalabas ng logic, Kaburnok Saan niya na kinuha yan? Pinako pala si Kristo sa krus, yung demonyong Romano. Bilang daw ika, nung 666. Yung krus pala. Lalabas, tao din pala yung krus. Naku naman, tinatak sa atin, tao, Kaburnok. Saan ka naman nakakita na tinatak yung tao? Diba? Yung tao ang tinatatakan. Hindi yung ay, naku naman. Sorry, medyo nagiging tayo. Grabe, loko yan Oo, grabe yan at may kapal pa ng mukha ng mga aral yan sa YouTube, Brother Gabriel. Sa lagayan na yan, ha? Di ba? Pupusta ako, maraming nag-amin sa video niya na yan. Maraming mga tangang MCG ay kinalimutan yung aral ni Soriano. Tingnan mo. Di ba? Ay, nako naman, ito talaga. Di ba? So, grabe talaga yung kanyang mga ginagawa. Pero, Brother Gabriel, ngayon, i-debunk natin yung kanyang computation. Okay. Paano ba natin gagawin na i-debunk natin? Kasi ganito yun. Dapat, kung tama yung computation niya, i-apply din natin sa iba. Halimbawa, may ibang salita, i-apply natin yung computation na ginamit niya, yung method na kanyang ginamit, at titingnan natin kung anong lalabas. Kasi, ito, pamantayan ng Biblia to. Basahin natin ang unang Korinto, Kapitulo 2, ang talata ay 13. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ayan, klaro-klaro. Yung tinuro ni SLTV, karunungan ng tao lang yun. Yung nag-a-add ganito, ganyan. So ngayon, kailangan nating iwangis, Brother Gabriel, ang mga bagay na ito ayon sa Espiritu, kapatid na Gabriel. So i-check natin. I-check natin, ha? Eto. Di ba? To. Brother Gabriel, di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalan. Basahin nga natin yung 4:12 ng Gawa muna. Basahin natin. Opo. Ito po ang nakasulat po. At sa kanino mang iba, yan, ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan, dito kapatid na Gabriel, tandaan natin, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao. Anong pangalan ba ito, Brother Gabriel? Di ba pangalan ni Kristo ito? Tama po. Ibig sabihin, yung pangalan ni Kristo na Jesus, Brother Gabriel, Jesus, di ba? Jesus yung pangalan Di ba, Brother Gabriel? Yan So ayon dito, Brother Gabriel, yung pangalan ni Jesus, yan daw yung ikaliligtas ng tao. Di ba? Ayun, ayon kay SLTV, base sa video na ito, kung panoorin mo ng buo, yung pangalan daw na ito na tinutukoy, ebanghelyo daw. Okay, so palagay natin, ebanghelyo, yung pangalan, ni Jesus. Ni Jesus. Ngayon, ito Brother Gabriel. Ngayon, iwawangis natin yung method na ginamit ni SLTV dito sa pangalan ni Jesus. Ayan, tignan mo Ito talaga. Ayan, ito na, Brother Gabriel. Titignan natin swak ba ang method ni SLTV o nagkanda leche-leche?
tignan ninyo mga kababayan, ha? O, eto yon. Nakikita nyo ngayon sa screen yung pangalan ni Jesus. Ano? O, ngayon, i-apply natin. Ayan. So, ayan, Brother Gabriel, ha? O, ayan, ha? O, so, yung J, kapatid na Gabriel, ayon sa Computation SLTV, 90. Yung E Mm. ay 45. 45. Yung Mm. S, 171. Yung U ay 189. At yung S ay 171. 171. Ngayon, i-add natin. I-add natin yon. Ayan. At ang result ay, ayun, 666 Ayun, pala, Brother patay. Gabriel. Antikristo. Si Kristo Wala na. mismo. Si Kristo pala ay Antikristo din. Ganun ang lalabas. Naku, Oo nga. SLTV. Paano ngayon yan? Di basag pala yung argumento mo. Kasi sabi ng Biblia, basahin natin ulit yung unang Korinto 2:13, kapatid na Gabriel. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa tinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. O, di ba? So, klarong-klaro yan ang pamantayan ng Biblia tungkol dyan. Yung method niya, lalabagin kung si Jesus pala na pangalan yung ating gamitin para i-compute, Brother Gabriel. Di ba? Yes, Kaborno. In Ay, short, naku. palpak yung computation niya. Di ba? Oh. Palpak yung computation niya. At hindi tao yung krus, Kaborno. Yun ang isa pang natin punto dyan. O, di ba? Kaya, mali. Busted kagat yung ginagawa ni SLTV. Naku, mali yan. So, huling-huli, Brother Gabriel, ganun talaga, no? Doon sa mga tao na grabing manira sa cross, ano ba sila? Basahin natin, kapatid na Gabriel, ang Filipos 3:18, pakibasa, Brother Gabriel. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ayan, klarong-klaro. Yan po yung kaaway ng krus ni Kristo. Talagang si Esel yan, Brother Gabriel, ayon sa Biblia. Oo. Ayon Biruin mo yung krus, ginawa niyang 666. Ano ba namang yun nga, yan? Kaburnok Kamangmangan yan, Brother Gabriel yan na Yes, naman kamangmangan yan. Hindi nga magkukunay, Brother Gabriel, kasi lalabas si Jesus 666 din, Brother Gabriel. Diba? Oo. Paano ngayon yan? Diba ganun yun? Tama ba yung argumento niya? Ay, naku, mali yan. Ay, naku, mga kababayan. Invento lang yan, Kaburnok. Diba? Invento lang yan. At lumalabas nga, Brother Gabriel, ang kanyang kapalpakan. Basahin natin ang unang Korinto 1:18, kapatid na Gabriel. Ganito naman po nakasulat po sa 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan, ayan pala, sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Ibig sabihin, ang krus pala, salita ng krus, kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ganun Swak yun. na swak, parang basket. Ayun, naku. Paano ngayon yan? SLTV na taga Pinocog Chapter, na Church of the Living God Pinocog Chapter. Ganun lang yung argumento mo. Napaka-weirdo naman ng argumento mo. Diba? Saan niya kaya pinulot yan? Basurahan na. Itapon na yan sa basurahan. Yun nga, ano masasabi mo dito sa kanyang kapalpakan, Brother Gabriel, na yung krus daw 666 daw? Ano masasabi mo to? Naku po, busted yan. Naku, wala na. Wala na. Nice try. Nice try, pero talagang wala yung kawala kay Kapo at kay Brother Gabriel. Diba? Sige. Brother Gabriel, magbigay ka nga ng iyong final message bago muna natin tapusin ang ating episode, kapatid na Gabriel. Diba? Yes. So, dito sa punto na to, mga kapatid kong Katoliko, ating napatunayan na walang pinagkaiba
si SLTV, dun po sa mga Vicarious Filii Dei believers na Santo Papa daw, ganyan. Saan nila lupalok nakuha yung computation na yon, mga kapatid? At ganun din po si SLTV, no? Wala siyang present kung kanino niya nakuha yon o kung anong referensya niya kinuha yon. Yan po ay nagpapatunay na siya ay nag-self-interpret sa Biblia. At pati sa pag-compute po, mali-mali din yung computation niya. O, kaya po mga kapatid, ay mag-ingat po tayo sa mga bulaang mangangaral na kagaya ni SLTV. Malinaw naman niya pong sinabing mangmang siya, no? Paki-play po yung video. Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Inamin niyang mangmang siya, mga kapatid kong Katoliko eh. So, tayo bilang isang Katoliko, unawaan natin siya. Kaya niya nagagawa yan kasi nga po umamin siyang mangmang siya. At ang salita ng krus ayon sa Biblia, yan po ay kamangmangan. So, di hamak mga kapatid na natutupad sa kanya yung aral mismo sa Biblia. And again po mga kapatid, lilinawin ko lang po sa inyo, hindi po krus yung tao, no? Doon po pinako si Jesus sa krus. Pero yung krus na yun hindi tao. Kaya hindi dapat natin bilangin yung krus, mga kapatid, ano? Yan po ay self-interpretation lang ni SLTV na taga-iglesia ng Diyos Pinongkok chapter na sektang sulpot lamang po at hindi naman po talaga tunay na ginagabayan ng Espiritu Santo. Ayan. Ayan. So yung aking masasabi, nung napanood ko to, Brother Gabriel, grabe yung tawa ko sa bahay. Grabe talaga kasi naisip ko, itong napaka-desperadong move ni SLTV, ginawa pa niya, parang kung ikaw, walang kaalaman, kung panoorin mo, parang masasabi mo, ang galing SLTV, napalabas niya yung cross 666. Ang ending pala, Brother Gabriel, kung i-apply natin sa pangalan ni Kristo na Jesus, lalabas din yung 666. Paano ngayon yan? Diba? Lalabas pala si Jesus, siya rin yung tatak ng halimaw. Diba ganun yun? Naku, nanglabo talaga. Naku po. Oo. At saka, Brother Gabriel, yung cross, hindi naman tao yun eh. Diba? Kasi bilangin ang, kasi sabi ng Apokalipsis 13:18, i-flash na natin ulit bilang paglilinaw po, mga kababayan, doon sa sinabi ni SLTV, tandaan natin, kapatid na Gabriel, mali kagad yung kanyang argumento kasi, kapatid na Gabriel, sapagkat siyang bilang ng isang tao. Meron mang krus na tao, kapatid na Gabriel, ano ba naman yan? Panluloko yan. Yes, yes. Ay, so wala siyang karunungan, kaburnok. Yun ang lalabas nun eh. Kasi dapat dito yung karunungan. Brother Gabriel, given naman yun. Wala naman talaga siyang karunungan eh. Siya naman ang umamin yan, di ba? Ako na mismo magsasabi, mangmang ako, mangmang ako, mangmang ako. Baka ba inis na naman siya at pinagtatawanan natin. Kawawa naman. Kawawa naman yan, di ba? Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at pag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. Check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel Bigusman. Ako po si Cabo. At kami ang inyong Tagasuri. Brother Gabriel, ngayon sa Ash Wednesday, yung itatatak pala ngayon sa noo mo, tao. Yun. Naku po, delikado yan. Nahihiya ako, baka pawisan yung noo ko, kawawa yung tao, no? Oo, kawawa naman. Tapos, Brother Gabriel, kada panalangin mo, tao yung iyong ginagamit, the sign of a man. Di ba kasi plus tao eh. Paano kaya yan, no? Mali, mali. Ang labo talaga ni Esen, lumilitaw talaga ang kanyang kamang. Diba? Sige, bye-bye na. Bye.